Nakapatong ang dulo ng mamahaling ballpen sa papel, nanginginig ang kamay ni Henrique habang nakatitig sa salitang liquidation. Ito na ang huling gabi. Ito na ang katapusan ng imperyong itinayo ng kanyang ama at katapusan na rin ng kaisa-isang bagay na nagbibigay ng saysay sa kanyang paghinga. 500 empleyado, 500 pamilya ang mawawalan ng hanap buhay bukas ng umaga dahil sa kanyang pagkakamali, dahil sa kanyang kapalpakan. Binitawan niya ang ballpen. Lumikha ito ng matinis na tunog nang tumama sa mahogany na mesa, isang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Tumayo si Henrique at lumapit sa malaking bintana ng kanyang penthouse office sa ika-30 palapag. Sa ibaba, kumikinang ang mga ilaw ng Maynila na parang mga brilyante. Napakaganda, pero napakalayo. Para siyang nakatingin sa isang mundo kung saan hindi siya kabilang. Ang lamig. Hindi galing sa aircon ang lamig na nararamdaman niya, kundi mula sa kanyang buto. Gumagapang paakyat sa kanyang dibdib, sinasakal ang kanyang puso. Ito ang lamig ng pag-iisa. Ang lamig ng isang taong nasa tuktok ng tagumpay pero walang sino mang makakapitan kapag nagsimula ng gumuho ang lupa. Kinuha niya ang baso ng whiskey. Walang yelo. Diretsong alak para sunugin ang bara sa kanyang lalamunan. Wala kang kwenta, Henrique. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag at puno ng puot. Wala kang kwenta. Inisip niya ang mga mukha ng mga empleyado niya. Ang mga ngiti nila kapag binabati siya ng "Good morning, Sir Henrique." Bukas, mapapalitan iyon ng luha at galit. Hindi niya kayang harapin iyon. Hindi niya kaya. Tinitigan niya ang refleksyon niya sa salamin ng bintana. Isang lalaking nakasuit, gwapo, mayaman, pero patay na ang mga mata. Marahil, mas mabuti kung mawala na lang siya. Kung matapos na ang lahat ngayon gabi. Hindi na niya kailangang harapin ang kahihiyan bukas. Hindi na niya kailangang maramdaman ang bigat na ito. Huminga siya ng malalim, handa nang gawin ang desisyong hindi na mababawi. Pero biglang may kung anong kumaluskos. Creak! Natigilan si Henrique. Lumingon siya sa pinto ng opisina. Nakabukas ito ng bahagya. Sigurado siyang isinara niya yon at nilock kanina. Wala na dapat tao rito. 11:00 na ng gabi. Ang mga guard ay nasa lobby sa ground floor. Sino yan? Tanong niya. Pero walang lumabas na boses kundi namamaos na bulong. Baka magnanakaw o baka multo ng konsensya niya na dumating para sunduin siya. Dahan-dahang bumukas ng tuluyan ng pinto. Wala siyang nakitang tao sa level ng kanyang paningin. Yumuko siya. At doon, natigilan siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, pero sa kakaibang paraan. 3 pares ng malalaki at bilugan na mga mata ang nakatingin sa kanya. 3 bata. Batang lalaki. Magkakamukha. Suot nila ay kupas na t-shirt at shorts na maluwag sa kanila. May mga dungis sa mukha, pero ang mga mata nila ay nagniningning sa dilim ng opisina. Parang mga duwende na naligaw sa palasyo ng higante. Hindi makagalaw si Henrique. Sa buong buhay niya bilang CEO, nasanay siya sa mga boardroom meeting, sa mga sigawan, sa mga negotiation. Pero wala sa MBA degree niya ang naghanda sa kanya para dito. Pumasok ang isa. Sumunod ang pangalawa. At ang pangatlo? Nahila-hila ang isang maliit na kumot na punit-punit na. Walang takot silang naglakad papasok sa napakalawak na opisina. Ang kanilang maliliit na yapak ay halos walang tunog sa makapal na carpet. Hoy! Tawag ni Henrique, pero nawala ang kanyang otoridad. Bawal kayo rito. Hindi sila nakinig. Ang batang nasa unahan, ang mukhang panganay sa 3, ay lumapit sa kanya. Tinitigan nito ang hawak niyang baso ng alak, tapos ay tumingala sa kanya. Sad ka ba, Mr. Giant? Tanong ng bata. Ang boses nito ay matinis pero malinaw. Natigilan si Henrique. Ano? Lumapit ang pangalawang bata at hinawakan ng laylayan ng pantalon niya. Umiiyak ka ba?
Napahawak si Henrique sa pisngi niya. Basa. Umiiyak nga siya. Hindi niya namalayan sa sobrang bigat ng nararamdaman niya kung sana palang tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigil. Wala to, sagot ni Henrique at mabilis na pinunasan ang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Umalis na kayo. Hindi ito lugar para sa mga bata. Pero sa halip na tumakbo palayo sa takot, mas lumapit pa sila. Ang pangatlong bata, yung may hawak na kumot, ay lumapit sa kanya at inabot ang dulo ng maruming kumot sa kamay ni Henrique. Share tayo, sabi ng bata. Para di ka na sad. Napatingin si Henrique sa punit na kumot. Amoy luma, amoy pawis. Pero inaalok ito ng bata na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Bakit? Bakit ang babait nila? Hindi ba nila alam kung sino siya? Siya ang boss na sisira sa buhay ng maraming tao. Siya ang talunan. Siya ang halimaw sa kastilyong ito. Dahan-dahang lumuhod si Henrique para magpantay ang mga mukha nila. Sa sandaling iyon, nawala ang CEO title niya. Nawala ang yaman. Nawala ang pride. Isa na lang siyang tao na sobrang lungkot at nangungulila. Bakit hindi kayo natatakot sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Kasi mukha kang papa namin, sabi nung panganay. Pero mas gwapo ka po. Napangiti ng mapait si Henrique. Isang tawa na walang halong saya ang kumawala sa bibig niya. Biglang pumatong ang maliliit na kamay sa balikat niya. Niyakap siya ng isa. Sumunod ang dalawa pa. Mainit. Ang init ng katawan nila ay tumagos sa mamahaling suit ni Henrique, tumagos sa balat, at dumiretso sa nagyayelong puso niya. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam na may halaga ka hindi dahil sa pera mo, kundi dahil tao ka. Napapikit si Henrique. Hinayaan niyang tumulo ulit ang luha niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Niyakap niya pabalik ang tatlong bata. Mahigpit. Para bang sila ang salbabida sa gitna ng bagyo. Sir, Diyos ko po. Isang tili ang bumasag sa eksena. Biglang bumukas ng malaki ang pinto. Isang babae ang humahangos papasok. May hawak na mop at balde. Ang uniforme niya ay kulay asul, kupas, at halatang ilang beses nang tinahi. Si Clarice. Ang babaeng tagalinis tuwing gabi. Namumutla siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga anak niyang nakayakap sa may-ari ng kumpanya. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Katapusan na ng trabaho niya. Baka ipakulong pa siya. Popoy, Pipoy, Papoy, Diyos ko kayong mga bata kayo. Sigaw niya, pero nanginginig ang boses sa takot. Mabilis siyang tumakbo at hinila ang mga bata palayo kay Henrique. Sorry po, Sir Henrique. Lumuhod si Clarice sa sahig, halos isubsob ang mukha sa carpet. Patawarin niyo po ako. Wala po kasi akong mapag-iwanan sa kanila ngayong gabi. Nakatulog po sila sa stockroom. Hindi ko po alam na nagising sila at nakapasok dito. Parang awa niyo na po. Sir, wag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan na kailangan ko po ito. Umiiyak na si Clarice. Ang takot sa boses niya ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Henrique. Nakita ni Henrique ang panginginig ng mga balikat ng babae. Nakita niya ang mga kamay nitong magaspang kakakakuskos ng sahig ng building na ito. Tiningnan niya ang mga bata. Nakatago sila sa likod ng nanay nila. Biglang natakot dahil nakita nilang umiiyak ang nanay nila. Napatingin si Henrique sa mga mata ng mga bata. Kanina lang, puno ang mga yon ng kuryosidad at saya. Ngayon, napalitan na yon ng takot. Takot na nakuha nila mula sa kanilang ina. Naramdaman ni Henrique ang kirot sa dibdib niya. Mas masakit pa ito kaysa sa pagbagsak ng kumpanya niya. Ito siya, isang lalaking nag-iisip magpakamatay dahil nabawasan ang yaman niya. Habang sa harap niya, may isang inang lumuluhod.
Handang gawin ang lahat, wag lang mawala ng trabaho, na barya lang ang sweldo para mapakain ang mga anak. Nakita niya ang sapatos ni Clarice, butas na ang gilid, ang mga kamay nito, nanginginig at puno ng kalyo. Biglang naramdaman ni Henrique kung gaano siya kaliit, kung gaano siya naging makasarili. "Sir, aalis na po kami," humihikbing sabi ni Clarice habang pilit na pinapatayo ang mga bata. "Hindi na po mauulit. Pangako po. Huwag niyo lang po i-report sa agency." Aakbayan na sana ni Clarice ang mga bata para ilabas ng pinto. Palayo sa monster na boss. Palayo sa kanya. "Huwag," sabi ni Henrique. Napatigil si Clarice. Nanigas siya sa kinatatayuan. Akala niya ay tatawag na ng security si Henrique para kaladkarin sila palabas. Dahan-dahang tumayo si Henrique mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi at inayos ang kanyang gusot na necktie. Naglakad siya palapit kay Clarice. Napapikit ang babae. Hinihintay ang sigaw o ang sermon. Pero walang sigaw na dumating. Sa halip, lumuhod ulit si Henrique sa harap ng mga bata. Tinitigan niya si Clarice diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clarice ang mukha ng kanyang boss nang malapitan. Wala doon ang galit na inaasahan niya. Ang nakikita niya ay pagod, lungkot, at isang kakaibang uri ng pagsamo. "Huwag kayong umalis," malumanay na sabi ni Henrique. Ang boses niya ay parang boses ng taong galing sa mahabang gera. Naguluhan si Clarice. "Pipo? Sir, hindi ko po naiintindihan." Tumingin si Henrique sa tatlong bata. Nakasilip si Popoy mula sa likod ng binti ng nanay niya. "Kanina," simula ni Henrique, garalgal ang boses. "Kanina, bago kayo pumasok. Akala ko wala nang saysay ang lahat. Akala ko tapos na ako." Tumingin siya sa bintana, doon sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Iniisip ang pagtalon. Ibinalik niya ang tingin kay Clarice. Pero noong niyakap nila ako. Huminga ng malalim si Henrique. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naramdaman ko na baka may dahilan pa para manatili. Hindi makapaniwala si Clarice sa naririnig niya. Ang CEO ng kumpanya, nagbubukas ng damdamin sa isang janitress. "Sir, lasing lang po kayo," mahinang sabi ni Clarice, akmang aatras. "Oo, lasing ako," amado ni Henrique. Pero ngayon lang naging malinaw ang isip ko. Tumayo siya ng tuwid. Bumalik ang kaunting awtoridad sa tindig niya. Pero hindi na ito nakakatakot. Ito ay awtoridad ng isang taong may bagong misyon. "Clarice!" Banggit niya sa pangalan na nabasa niya sa ID nito. "Yes, sir?" "Huwag mong ilayo ang mga anak mo," utos ni Henrique. Seryoso ang mukha niya, parang nakikipag-usap sa isang business partner. "Dito lang kayo." "Po? Pero sir, bawal po ang bata sa..." "Ako ang may-ari ng building na ito," putol ni Henrique. "Ako ang gumagawa ng batas." Humakbang siya palapit. Sobrang lapit na naaamoy ni Clarice ang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng alak. "Kailangan ko sila," bulong ni Henrique. Halos pakiusap na ang tono. Tumingin siya sa mga bata na parang sila ang oxygen na kailangan niya para huminga. "Kailangan ko ang ingay nila. Kailangan ko ang gulo nila. Dahil kung babalik sa tahimik ang kwartong ito, baka tuluyan na akong mawala." Nakatulala lang si Clarice. Tiningnan siya ni Henrique ng mata sa mata at binitawan ang mga salitang babago sa takbo ng buhay nilang lahat. "Dito kayo matutulog ngayong gabi. At bukas, pag-uusapan natin ang bago mong trabaho." Bago pa makasagot si Clarice, tumalikod na si Henrique at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Hindi para kunin ang alak, kundi para itapon ang resignation letter sa basurahan. Hindi makahinga si Clarice. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang panaginip na anumang oras ay magiging bangungot. Nakaupo siya sa gilid ng mamahaling sofa na gawa sa purong leather. Sa tabi niya,
Mahimbing na natutulog ang tatlo niyang anak, si Popoy, Pipoy at Papoy. Nakabalot sila sa coat ng CEO na nagkakahalaga siguro ng higit pa sa kikitain niya sa buong taon. Sa tapat naman nila, nakaupo si Henrique sa kanyang swivel chair. Wala na ang alak. May hawak itong tasa ng kape at nakatitig sa kanila. Hindi masama ang tingin, pero matalim. Tila ba pinag-aaralan sila? "Sir," basag ni Clarice sa katahimikan. Halos pabulong lang ito dahil ayaw niyang magising ang mga bata. "Sir, uwi na po kami. Nakakahiya na po." Ibinaba ni Henrique ang tasa. "Clarice," tawag nito, "magkano ang sweldo mo sa agency?" Natigilan si Clarice. Bakit nito tinatanong? "Minimum po, sir. Minsan kulang pa kapag may kaltas sa late." Tumango si Henrique. Kumuha ito ng calculator at pumindot sandali. Pagkatapos, isinulat nito ang isang numero sa piraso ng papel at inilapag sa mesa. Paharap kay Clarice. "Tapatan ko yan," sabi ni Henrique. "Times 5. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Times 5? 5 beses? Agad siyang nag-compute sa isip niya. Kung totoo yon, mababayaran na niya ang utang sa tindahan. Makakalipat sila sa bahay na hindi tumutulo ang bubong. Makakakain na ng manok ang mga bata kahit hindi Pasko. Pero imposible. Sir, ano po bang gagawin ko?" Nanginginig ang kamay ni Clarice na napahawak sa laylayan ng luma niyang blouse. "Wala po akong alam sa opisina. High school graduate lang po ako. Hanggang linis lang po ako ng CR at hallway. Hindi ko kailangan ng MBA graduate." Mabilis na sagot ni Henrique. Sumandal ito sa upuan at muling tumingin sa tatlong batang natutulog. "Marami na akong ganun dito. Matalino, pero walang puso. Magagaling, pero mga ahas." Tumayo si Henrique at naglakad palapit sa bintana. Tinalikuran niya si Clarice. "Kailangan ko ng buhay," mahinang sabi nito. "Nakita mo ba ang opisina ko kanina? Bago pumasok ang mga anak mo? Para itong sementeryo. Malamig, patay." Humarap ulit siya kay Clarice. "Ang trabaho mo ay simple lang. Maging assistant ko. Ikaw ang mag-aasikaso ng schedule ko, ng pagkain ko. Pero ang pinaka-importanteng kondisyon, itinuro niya ang mga bata. Kailangan mong dalhin sila dito araw-araw." "Po?" Napalakas ang boses ni Clarice, kaya gumalaw ng kaunti si Pipoy sa pagtulog. Hininaan niya agad ang boses. "Sir, opisina po ito. Magugulo po sila. Makakasira po sila ng gamit. Nakita niyo naman po kanina kung saan-saan sumusuot. Bayaran ko lahat ng masisira nila." Seryosong sagot ni Henrique. Wala man lang bahid ng pagbibiro. "Basta gusto ko, pagpasok ko sa umaga, maririnig ko ang tawa nila. Gusto ko, kapag stress ako sa trabaho, makikita ko sila." Lumapit si Henrique at lumuhod sa harap ni Clarice, gaya ng ginawa nito kanina. "Clarice!" Sambit nito. "Iniligtas nila ako kanina. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa mga batang yan. Kaya parang awa mo na. Tanggapin mo na ang trabaho." Tinitigan ni Clarice ang mukha ng boss niya. Gwapo ito, mestizo, makinis ang balat. Pero sa ilalim ng mga mata nito, nandoon ang sobrang pagod at lungkot na pamilyar kay Clarice. Iyon ang lungkot ng taong walang inuuwian. Tiningnan ni Clarice ang mga anak niya. Payapa ang tulog nila sa malambot na sofa. Sa bahay nila, sa siksikan at mainit na kwarto, madalas silang magising dahil sa kagat ng lamok o init ng panahon. Dito, para silang mga prinsipe. Kailangan niya ang perang ito. Kailangan niya ang seguridad. At higit sa lahat, kailangan niyang mailayo ang mga bata sa lugar kung saan madali silang mahanap ng tatay nila. Huminga ng malalim si Clarice. "Sige po, sir," sagot niya. "Tinatanggap ko po." Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Henrique. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Maliit, pero totoo. Kinabukasan,
Maliwanag na ang sikat ng araw. Ang labi ng Montefalco Tower ay puno na ng mga empleyadong nagmamadaling pumasok. Mga naka-business suit, naka-heels, amoy mamahaling pabango at may hawak na Starbucks. Sa gitna ng crowd na ito, nakatayo si Clarice. Suot pa rin niya ang kupas na pantalon at t-shirt na pambahay. Wala siyang dalang bag na leather, kundi isang eco bag na puno ng gamit ng mga bata. Dede, lampin, at ekstrang damit. Ang tatlong bata naman, bagong ligo at nakapulbos, ay nakahawak ng mahigpit sa kanya. Si Popoy sa kanan, si Pipoy sa kaliwa, at si Papoy ay karga-karga niya. Pinagtitinginan sila ng lahat. Sino yan? Bulong ng isang babae sa reception. Di ba yan yung janitress sa gabi? Bakit dito siya dumadaan? Sagot naman ng isa. May dala pang mga bata. Akala ba niya daycare ito? Rinig na rinig ni Clarice ang mga bulungan. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Sanay siyang maging invisible. Sanay siyang dumaan sa service entrance sa likod, kung saan kasabay niya ang mga basurahan. Pero sinabi ni Henrique na sa main entrance siya dumaan. Hihintayin daw siya nito. Mama, uwi na tayo. Bulong ni Popoy. Ang daming nakatingin. Huwag kang matakot, nak. Bulong ni Clarice, kahit siya mismo ay nanginginig ang tuhod. May work na si Mama dito. Iba na. Naglakad siya papunta sa elevator. Bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng tinik. Bumukas ang elevator. Lalabas na sana siya nang may humarang sa dadaanan niya. Isang pares ng pulang high heels. Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang paningin niya. Mula sa makinis na binti, paakyat sa mamahaling palda, hanggang sa mukha ng babaeng ubod ng ganda, pero ubod din ng taray ang aura. Si Cynthia, ang Vice President, nakapamaywang ito. Tinitigan niya si Clarice mula ulo hanggang paa na parang isang insekto na nakapasok sa sterile na laboratorio. Pagkatapos, dumako ang tingin nito sa tatlong bata. Napangiwi si Cynthia, parang may naaamoy na mabaho. Clarice, right? Mataray na tanong nito. Oo po, Ma'am Cynthia. Sagot ni Clarice, napayuko. Tumawa ng mahina si Cynthia. Hindi tawa ng saya, kundi tawa ng pang-uuyam. Lumapit ito ng kaunti at ibinulong sa mukha ni Clarice ang mga salitang dumurog sa konting lakas ng loob na inipon niya. Ang kapal din ng mukha mo, sabi ni Cynthia. Ginamit mo pa talaga ang mga anak mo para landiin si Henrique? Siguraduhin mo lang na kaya mong panindigan yan dahil sa oras na matauhan siya, ako mismo ang magtatapon sa inyo sa kangkungan. Bago pa makasagot si Clarice, tumunog ang elevator. Bumukas ito at lumabas si Henrique, bagong ligo at gwapong-gwapo sa kanyang suit. Nakangiti ito nang makita ang mga bata. Clarice! Boys! Bati ni Henrique. Lumingon agad si Cynthia kay Henrique at sa isang iglap, nagbago ang mukha nito. Napalitan ng tamis ang kaninang asim. Hi, Henrique! Bati ni Cynthia sabay beso sa boss. I was just welcoming your new staff. How generous of you. Tumingin si Henrique kay Clarice. Okay ka lang. Pinilit ni Clarice nang ngumiti. Kahit gusto na niyang umiyak dahil sa sinabi ni Cynthia. Okay lang po, sir. Pero alam ni Clarice, sa sandaling iyon, na hindi lang trabaho ang pinasok niya. Pinasok niya ang isang gera at wala siyang ibang sandata kundi ang tatlo niyang anak. Dati, ang opisina ni Henrique ay tahimik na parang katedral. Bawal ang maingay. Bawal ang tumawa ng malakas. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng keyboard at ang pagbukas-sara ng mga folder. Pero ngayong umaga, para itong tinamaan ng bagyo. Isang bagyo na amoy baby powder at amoy biskwit. Papa Rique, look airplane! Tumakbo si Popoy, paikot sa mahogany table ni Henrique. Hawak ang isang eroplanong papel na gawa mula sa memo ng Finance Department. Napahinto ang sekretary ni Henrique, nakakapasok lang para maghatid ng kape. Nanlaki ang mata nito nang makita na ang very urgent na dokumento ay lumilipad na ngayon sa ere.
Sir, sorry po. Sigaw ni Clarice na nagmamadaling hinabol ang anak. Popoy, akin na yan. Hindi yan laruan. Huli na. Bumagsak ang eroplanong papel sa tasa ng kape ni Henrique. Talsik ang kape sa mamahaling carpet. Namutla si Clarice. Naku po, sir, sorry. Akmang dadamputin ni Clarice ang basang papel. Nanginginig ang kamay. Handa nang makarinig ng sigaw. Handa na siyang matanggal sa trabaho sa unang araw pa lang. Pero imbis na sigaw, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Tumatawa si Henrique. Hindi yung tawang pilit na ginagawa niya sa mga business dinner. Ito yung tawa na galing sa tiyan. Tawa na parang nakawala sa hawla. Okay lang, Clarice. Sabi ni Henrique habang pinupunasan ang talsik ng kape sa mesa gamit ang tissue. Kinuha niya ang basang eroplano at itinaas ito. Sa totoo lang, ito ang pinakamagandang presentation na nakita ko galing sa Finance Department ngayong taon. Napanganga ang secretary. Ngayon lang niya nakitang tumawa ng ganoon ang boss nila. Sige na, iwan mo na kami, utos ni Henrique sa secretary. Pagkalabas nito, lumapit si Pipoy at Papoy kay Henrique. May dala silang mga krayola. Papa Rique, draw kami sa wall? Tanong ni Pipoy. Huwag! Saway agad ni Clarice. Diyos ko, ang mahal ng pader na yan. Go ahead, nakangiting sagot ni Henrique. Sir? Protesta ni Clarice. Tumayo si Henrique at lumapit sa whiteboard na puno ng mga graph ng pagkalugi ng kumpanya. Kinuha niya ang eraser at binura ang lahat ng pulang linya na nagpapasakit ng ulo niya gabi-gabi. Dito kayo mag-drawing, sabi ni Henrique sa mga bata. Lagyan niyo ng maraming kulay. Gusto ko yung masaya. Habang abala ang mga bata sa pagguhit ng mga stick figure at araw na may ngiti, naupo si Henrique at pinanood sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi sumasakit ang dibdib niya. Ang bigat na dinadala niya ay parang unti-unting hinihila ng tawa ng mga bata. Napatingin siya kay Clarice. Nasa isang sulok ito, inaayos ang mga kalat ng mga bata. Hindi ito mapakali. Halatang hindi ito sanay na walang ginagawang pisikal na trabaho. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Cynthia. May dalang makapal na folder. Napatigil si Cynthia nang makita ang whiteboard. Puro dumi ng krayola. Henrique, bati nito. Pilit ang nangiti, pero matalim ang tingin sa mga bata. We have a board meeting regarding the massive layoffs. And, what is this circus? It's not a circus, Cynthia. It's inspiration. Sagot ni Henrique nang hindi tumitingin sa kanya. Anong kailangan mo? Lumapit si Cynthia kay Clarice. Inilapag niya ng padabog ang makapal na folder sa maliit na mesa kung saan nakaupo si Clarice. Since you're the new assistant, diniinan ni Cynthia ang salitang assistant na parang lason. I need you to summarize these contracts. English yan ha. I need highlights by 2 p.m. Nanlaki ang mata ni Clarice. Tiningnan niya ang folder, puro legal terms. Puro herein, aforementioned, at liability. Dumugo agad ang ilong niya sa pagtingin pa lang. Mama. What? Kaya mo naman magbasa, di ba? Taas kilay na tanong ni Cynthia. O baka naman pang map lang talaga ang kamay mo? Tiningnan ni Henrique si Cynthia. Gusto niyang sawayin ito. Pero gusto rin niyang makita kung paano lalaban si Clarice. O kung lalaban ba ito? Tumungo lang si Clarice. Sige po, ma'am. Susubukan ko. Ngumisi si Cynthia at lumabas. Kampanteng mapapahiya ang bagong empleyado. Lumipas ang isang oras. Tahimik ang opisina maliban sa tunog ng krayola ng mga bata. Nakahawak si Clarice sa ulo niya. May hawak siyang English-Tagalog dictionary na nahanap niya sa shelf. Pawis na pawis siya kahit malamig ang aircon. Tumayo si Henrique at dahan-dahang lumapit sa likuran ni Clarice. Hindi na malaya ni Clarice ang paglapit niya. Nakita ni Henrique ang sinusulat ni Clarice sa notebook. Mali-mali ang grammar, pero sinusubukan niyang intindihin ang bawat salita. Liability, eko ko sagutan. Utang, termination, April's tanggalan. Naawa si Henrique,
Pero higit doon, humahanga siya. Iba ang determination ng babaeng ito. Kahit alam niyang dehado, lumalaban pa rin. Mali yan. Bulong ni Henrique malapit sa tenga ni Clarice. Napatalon si Clarice sa gulat. Ay kabayo. Muntik na niyang mabitawan ng ballpen. Paglingon niya, sobrang lapit ng mukha ni Henrique. Amoy na amoy niya ang hininga nito. Mint at kape. Napaurong si Clarice, pero naipit siya sa mesa. Sir, sorry po. Ang hirap po kasi. Huwag mong intindihin ang bawat salita. Malumanay na sabi ni Henrique. Ipinatong ni Henrique ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Clarice na may hawak ng ballpen. Parang nakuryente si Clarice. Ang init ng palad ni Henrique ay gumapang sa braso niya. Tingnan mo to. Turo ni Henrique sa papel. Hindi inaalis ang kamay niya sa kamay ni Clarice. Kapag nakita mo ang salitang force majeure, ibig sabihin niyan, hindi kasalanan ng kumpanya kung may bagyo o lindol. Gets mo? Tumango si Clarice, pero hindi siya makapag-focus sa papel. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Dug-dug, dug-dug, ang lapit ng mukha ni Henrique. Nakikita niya ang pilik mata ng boss niya, ang tangos ng ilong. Si Henrique naman natigilan din. Naamoy niya ang buhok ni Clarice. Hindi ito amoy mamahaling shampoo. Amoy araw ito. Amoy simpleng sabon. Pero bakit parang mas mabango pa ito kaysa sa mga babaeng nakakadate niya? Tumingin si Henrique sa mga mata ni Clarice. Pagod, pero nagniningning. May kung anong hinihila sa loob ng dibdib ni Henrique. Gusto niyang protektahan mo ito. Papa Rique, kiss mo si Mama. Biglang sumigaw si Popoy mula sa paanan nila. Napalayo agad si Henrique at Clarice sa isa't isa na parang napaso. Hindi! Sabay nilang sagot. Namumula ang pisngi ni Clarice. Si Henrique naman ay napahawak sa batok, hindi makatingin ng diretsyo. Nagtuturo lang ako. Palusot ni Henrique. Tumawa ang tatlong bata. Alam nila ang nakita nila. Babasagin sana ni Henrique ang awkward na hangin nang biglang tumunog ang private cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Kring! Kring! Iba ang ringtone na yon. Para sa emergency lang. Nawala ang ngiti sa labi ni Henrique. Kinuha niya ang cellphone. Hello? Henrique Montefalco. Sabi ng boses sa kabilang linya. Binaba ni Henrique ang telepono. Mabigat ang kamay niya. Parang pasan ng mundo. Ang tumawag ay ang bangko. Binigyan na lang siya ng 1 linggo para bayaran ang interest ng loan ng kumpanya. Kung hindi, kukunin nila ang Montefalco Tower. Mawawala ang lahat. Napahawak siya sa noo. Bumalik na naman ang dilim. Bumalik na naman ang ingay sa utak niya na nagsasabing, talo ka na. Pero biglang may mainit na bagay na dumampi sa tuhod niya. Pagtingin niya, nakayakap sa binti niya si Papoy. Ang dalawa naman, si Popoy at Pipoy, ay inaabot sa kanya ang 1 piraso ng Chicken Joy na natira sa tanghalian nila. Papa Rique, eat ka, sabi ni Papoy. Para strong. Tiningnan ni Henrique ang manok. Mamantika, medyo malamig na, at kinurot na ng maliliit na daliri. Sa mga business dinner niya, hindi siya kakain ng ganito. Pero sa sandaling iyon, parang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Tumingin siya kay Clarice. Nakatayo ito sa di kalayuan, nag-aalala ang mukha. Sir, sabi ni Clarice ng mahina. Okay lang po ba kayo? Namumutla kayo. Imbis na sumagot, kinuha ni Henrique ang manok mula sa bata at kinagat ito. Ngumunguya siya habang nakatingin kay Clarice at sa mga bata. Okay lang ako, sagot niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo iyon. Basta nandito sila, okay lang siya. Clarice, mag-order ka ng dinner. Sagot ko, kahit ano. 11:00 na ng gabi. Tapos na silang kumain. Ang opisina ay amoy pizza at spaghetti. Tulog na ang 3 bata sa sofa, nagpatong-patong na parang mga tuta. Si Clarice naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng sofa, binabantayan ang pagtulog ng mga anak.
Hawak pa rin niya ang notebook kung saan sinusubukan niyang intindihin ang mga dokumento. Pero bumabagsak na ang talukap ng mga mata niya. Nakaupo si Henrique sa kanyang mesa, pero hindi siya nagtatrabaho. Pinapanood niya lang si Clarice. Nakita niya ang pagbagsak ng ulo ni Clarice. Nakatulog na ito. Tumayo si Henrique ng dahan-dahan. Hinubad niya ang kanyang coat at lumapit sa mag-iina. Dahan-dahan niyang kinumutan si Clarice gamit ang coat niya. Napakaamo ng mukha ni Clarice kapag tulog. Nawawala ang pag-aalala, ang takot, ang hiya. Ang natitira lang ay ang ganda ng isang babaeng ibinibigay ang lahat para sa pamilya. Umupo si Henrique sa tabi ni Clarice sa sahig. Ang tuhod nila ay halos magkadikit. Napakatahimik. Rinig lang ang mahinang hilik ng mga bata. At ang paghinga ni Clarice, hindi mapigilan ni Henrique. Iniangat niya ang kamay at dahan-dahang hinawi ang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Clarice. Ang lambot. Bumilis ang tibok ng puso ni Henrique. Sa buong buhay niya, pinalibutan siya ng mga babaeng gusto siya dahil sa apelyido niya, dahil sa pera niya. Pero ang babaeng ito ay nakita siya sa pinakamababang punto ng buhay niya at hindi tumakbo palayo. Inilapit ni Henrique ang mukha niya kay Clarice. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga labi nila. Amoy niya ang simpleng sabon nito. Amoy ng isang inang nagpakahirap buong araw. Napapikit si Henrique. Sa isip niya, gusto niyang takasan ng mundo. Gusto niyang lunurin ang lahat ng problema sa isang halik. Pero biglang gumalaw si Clarice. Popoy! Bulong nito sa pagtulog, habang kumukunot ang noo. Huwag kang malikot. Natigilan si Henrique, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Umatras siya agad. Napasandal siya sa mesa, humihingal, habang nakahawak sa dibdib. Ano bang ginagawa niya? Siya ang boss. Ito ang empleyado niya, na may 3 anak at maraming problema. Kapag tinuloy niya ito, dadagdagan lang niya ang gulo sa buhay ng babae. Hindi siya ang solusyon. Siya ang magiging problema. Gago ka, Henrique. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Clarice ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kisame ng opisina. Tapos, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay sa balikat niya. Ang coat ni Henrique, amoy mamahaling pabango, amoy lalaki. Napabalikwas siya ng bangon. Sir! Gulat na sigaw ni Clarice. Nahulog ang coat sa sahig. Nakatulog po ako. Diyos ko, anong oras na? Mabilis na pinulot ni Clarice ang coat at inabot kay Henrique. Hindi siya makatingin ng diretso. Namumula ang tenga niya. 11:00 na, sagot ni Henrique. Kalmado na ang boses nito, pero hindi nakatingin kay Clarice. Nakatalikod ito at nagliligpit ng gamit. Gisingin mo na ang mga bata. Ihahatid ko na kayo. Wag na po. Mabilis na tanggi ni Clarice. Nakakahiya na po, sir. May masasakyan pa naman po sa kanto. Jeep. Malapit lang po kami. Humarap si Henrique. Gusto niyang magpumilit. Gusto niyang sabihin na delikado sa labas. Pero nakita niya sa mata ni Clarice ang hiya. Ang pride. Ayaw nitong magmukhang kaawa-awa. Sige, sabi ni Henrique. Kumuha siya ng ilang libo sa wallet niya at inabot kay Clarice. Pang-taxi. Huwag ka nang mag-jeep. Aalma sana si Clarice pero tinitigan siya ni Henrique ng seryoso. Para sa mga bata. Hindi para sa'yo. Tinanggap ni Clarice ang pera nang nanginginig ang kamay. Salamat po, sir. Ibabawas ko na lang po ito sa sweldo ko. Sa labas ng Montefalco Tower, madilim na ang kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay aandap-andap. Bit-bit ni Clarice si Papoy na tulog pa rin. Sina Popoy at Pipoy naman ay naglalakad sa magkabilang gilid niya. Kinukusot ang mga mata. Malamig ang hangin. Iba ang lamig sa labas kaysa sa aircon ng opisina. Ito ang lamig na may halong panganib. Mama, layo pa ba? Angal ni Popoy.
Malapit na, nak. Konting tiis na lang. Bulong ni Clarice habang mabilis na naglalakad. Hindi siya nagtaksi gaya ng utos ni Henrique. Sayang ang pera. Pwede pa yung pambili ng gatas at bigas bukas. Lalakarin na lang nila hanggang sa sakayan ng jeep sa kabilang kanto. Pero habang naglalakad sila sa madilim na eskinita, naramdaman ni Clarice ang pagtayo ng balahibo sa batok niya. Parang may nakatingin. Binilisan niya ang lakad. Bilisan niyo mga anak. Biglang may humarang sa daanan nila. Isang anino. Mula sa dilim, lumabas ang isang lalaking payat. Magulo ang buhok at amoy alak at sigarilyo. Pula ang mga mata nito. Natigil si Clarice. Napahigpit ang hawak niya kay Papoy. "Rody!" Bulong niya. Nanginginig ang boses. Ngumisi ang lalaki. Dilaw ang mga ngipin nito. Ito ang asawa niya, ang ama ng mga anak niya na iniwan sila para sa sugal at bisyo. "Hello, misis ko." Garalgal na bati ni Rody. "Ang tagal kitang hinanap. Dito ka lang pala nagtatago." Nagising ang diwa ni Popoy at Pipoy. Nakilala nila ang tatay nila. Sa halip na tumakbo palapit, nagtago sila sa likod ni Clarice. Alam nila ang sakit ng sinturon ni Rody. "Anong kailangan mo?" Matapang na tanong ni Clarice, kahit nanginginig ang tuhod. "Wala kaming pera." "Wala?" Tumawa si Rody at lumapit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Clarice. "Huwag kang magsinungaling. Nakikita kitang lumabas sa building na yon. Social ka na pala ha. Mayaman ba ang bago mong kinakalantari?" "Bitawan mo ako." Sigaw ni Clarice. "Wala akong lalaki. Nagtatrabaho ako." "Pwes, akin na ang sweldo mo." Akmang aagawin ni Rody ang eco bag ni Clarice. Nag-agawan sila. Umiyak ng malakas si Papoy. Sumigaw sina Popoy at Pipoy. "Mama, mama." "Bitawan mo kami, Rody. Wala kaming pera." Pagmamakaawa ni Clarice habang pilit na pinoprotektahan ng mga anak. Biglang may matinding liwanag na tumama sa kanila. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Huminto ito saglit dahil sa traffic light sa kanto. Napatingin si Rody sa sasakyan, isang mamahaling luxury car. Bumukas ng kaunti ang bintana sa backseat. Nakita ni Rody ang nakasakay sa loob. Si Henrique. Nakatingin ito sa kawalan. Malalim ang iniisip. Hindi napansin ang gulo sa gilid ng kalsada dahil sa dilim. Pero nakilala siya ni Rody. Nakita na niya ang mukha nito sa mga dyaryo at magazine na pinambabalot ng tinapa. Si Henrique Montefalco, ang bilyonaryo. Binitawan ni Rody si Clarice. Napaupo si Clarice sa semento, yakap ang mga anak. Sinundan ni Rody ng tingin ng sasakyan habang papalayo ito. Unti-unting sumilay ang isang demonyong nangiti sa labi niya. Lumingon siya kay Clarice na umiyak sa sahig. Tumango-tango si Rody. Parang nanalo sa loto. "Siya pala ang boss mo." Lumapit siya ulit kay Clarice at hinawakan ang baba nito ng madiin. "Hindi ko kukunin ang barya mo ngayon, Clarice." Bulong ni Rody. "Dahil mukhang nakahukay ka ng ginto at sisiguraduhin kong makikihati ako." Tumalikod si Rody at naglakad palayo sa dilim. Humahalakhak mag-isa. Naiwan si Clarice sa malamig na semento. Yakap ang tatlong anak. Habang unti-unting pumapatak ang ulan, nakangiti si Henrique habang pinipirmahan ng kontrata. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng pagbagsak, nakabangon din ang Montefalco Group, ang bagong marketing campaign na inspirado sa mga drawing ni Popoy, Pipoy at Papoy ay pumatok sa masa. Nakita ng mga tao ang puso ng kumpanya. Ibinaba ni Henrique ang mamahaling ballpen. Tumingin siya sa sofa. Wala ang mga bata ngayon dahil nasa school na sila. Sagot ni Henrique ang tuition. Si Clarice naman ay nasa pantry. Ipinagtitimpla siya ng kape. Kinuha ni Henrique ang isang maliit na kahon ng velvet mula sa kanyang drawer. Hindi singsing. Isa itong susi. Susi ng isang disenteng apartment malapit sa opisina. Ito ang sorpresa niya kay Clarice. Ayaw na niyang umuuwi ang mag-iina sa squatters area.
Gusto niyang maging ligtas sila. Sir Henrique, napalingon siya. Hindi si Clarice ang pumasok. Si Cynthia, pero hindi ito nakangiti. Seryoso ang mukha nito at sa likod niya ay ang head ng security at 2 pulis. Kumabog ang dibdib ni Henrique. Isinara niya agad ang drawer. Anong nangyayari, Cynthia? Tanong niya. Tumayo mula sa swivel chair. Lumapit si Cynthia at ibinagsak ang isang brown envelope sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang kulog sa loob ng tahimik na opisina. I'm sorry, Henrique. Sabi ni Cynthia, ang boses ay puno ng pekeng lungkot. Pero tama ako. Tama ang hinala ko sa babaeng yan. Anong sinasabi mo? Nalik ang bagong designs natin sa kalaban. Mabilis na paliwanag ni Cynthia. At nawawala ang 2 milyong piso sa vault ng Finance Department kaninang umaga. Kumunot ang noo ni Henrique. Imposible. Tayong 2 lang ang may access sa vault. At ang designs, nasa private server ko yon. Exactly. Sagot ni Cynthia. Tayong 2. At ang assistant mo na laging nasa loob ng kwartong ito. Huwag mong pagbintangan si Clarice. Matigas na sagot ni Henrique. Uminit ang ulo niya. Wala siyang alam sa designs. Wala siyang alam sa passcode. Talaga ba? Sininyasan ni Cynthia ang head ng security. Inilabas nito ang isang tablet at ipinakita ang CCTV footage. Nanlamig si Henrique habang pinapanood ang video. Timestamp. Kagabi, 8 p.m. Nakita si Clarice na pumapasok sa kwarto kung saan nandoon ang server. May hawak itong flash drive. Ilang sandali lang, lumabas siya na parang ninenerbyos. Lingon ng lingon. Inutusan ko siyang maglinis dyan kagabi. Depensa ni Henrique. Bagamat nagsisimula ng gumapang ang duda sa puso niya. Baka naglinis lang. May hawak na flash drive ang naglilinis, hamon ni Cynthia. Naglabas pa ng isang papel si Cynthia mula sa envelope. Ito ang bank statement ng isang account na kakabukas lang kahapon. Nakapangalan kay Clarice Sandaris Santos. Hinablot ni Henrique ang papel. Laman ng account? 2 milyong piso. Ang petsa ng deposito? Kaninang umaga lang. Dahil sa gulat, nabitawan ni Henrique ang papel. Lumipad ito at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Henrique, gising! Bulong ni Cynthia. Lumapit sa kanya at hinawakan ang braso niya. Ginamit ka lang niya. Ginamit niya ang mga anak niya para makuha ang loob mo. Strategy yan ng mga mahihirap. Akala mo inosente sila? Mautak sila. Natahimik si Henrique. Bumalik lahat. Ang alaala ng mga taong nag-traitor sa kanya. Ang mga kaibigan na lumapit lang nung mayaman siya at nawala nung lugi na siya. Ang pakiramdam na mag-isa. Ang sakit. Mas masakit ito kaysa sa pagkawala ng pera. Kasi si Clarice ang nagturo sa kanya kung paano magtiwala ulit. Si Clarice ang nagparamdam sa kanya na may halaga siya. Lahat pala yun. Palabas lang, ang mga yakap ng mga bata, ang pag-aalaga ni Clarice, lahat yon. Bayad, lahat yon may presyo. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Henrique. Ang lungkot ay napalitan ng galit. Isang galit na nagmumula sa pusong nabasag ng pino. Sir Henrique? Bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice. May dala itong tray na may kape at sandwich. Nakangiti siya. Sir, eto na po ang merienda nyo. Mainit pa po. Natigilan si Clarice nang makita ang mga pulis. Nakita niya si Cynthia na nakangisi at nakita niya si Henrique na nakatingin sa kanya na parang isang halimaw. Sir, nauutal na tawag ni Clarice. Anong meron? Hindi sumagot si Henrique. Humakbang siya palapit kay Clarice. Bawat hakbang niya ay mabigat, nakakatakot. Sir? Pak! Hinampas ni Henrique ang tray na hawak ni Clarice. Tumalsik ang kape. Basag ang tasa. Ang sandwich ay gumulong sa maruming sahig. Napasigaw si Clarice sa gulat at takot. Tumalsik ang mainit na kape sa braso niya, pero hindi niya ininda ang hapdi. Mas masakit ang tingin ni Henrique. Sir!
Nanginginig si Clarice. Naiiyak na. Bakit po? Bakit? Sigaw ni Henrique. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Ikaw ang tatanungin ko, bakit? Dinampot ni Henrique ang mga litrato at papel sa mesa at ibinato sa mukha ni Clarice. Nagkalat ang ebidensya sa paligid niya. Binigyan kita ng trabaho. Binigyan kita ng respeto. Tinuring kitang pamilya. Namumula ang mukha ni Henrique. Nanginginig ang buong katawan sa galit. Tapos ito ang igaganti mo. Magnanakaw ka. Lumuhod si Clarice para pulutin ang papel. Nakita niya ang bank statement. Nanlaki ang mata niya. Sir, hindi po akin to. Umiiyak na paliwanag ni Clarice. Wala po akong bank account. Hindi ko po alam to. Maniwala po kayo. Maniwala? Tumawa ng mapait si Henrique. Ang tanga-tanga ko kasi, naniwala ako sa isang katulad mo. Tama nga sila. Hindi dapat pinupulot ang basura dahil babaho lang ang kamay mo. Natigilan si Clarice. Parang sinaksak ang puso niya. Basura. Iyon ang tingin sa kanya ni Henrique. Lumapit si Cynthia. Hulihin niyo na yan. Hinawakan ng mga pulis si Clarice sa magkabilang braso. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Clarice habang hinihila siya. Hindi ko po magagawa yan. Isipin niyo naman po ang pinagsamahan natin, ang mga bata. Huwag mong babanggitin ang mga bata. Sigaw ni Henrique. Tumalikod si Henrique. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Clarice dahil sa kabila ng galit niya, may parte pa rin sa puso niya na gustong maniwala sa mga luha nito. At kinamumuhian niya ang parteng iyon. Ilayo niyo siya sa paningin ko. Malamig na utos ni Henrique. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak kahit sa anino ng building na ito. Sir! Henrique! Pakinggan mo ako. Ang sigaw ni Clarice ay unti-unting humina habang kinakaladkad siya palabas ng opisina. Isinara ni Cynthia ang pinto. Naiwan si Henrique sa gitna ng kwarto. Nakakalat ang basag na tasa. Amoy kape. Amoy pagtataksil. Tumingin siya sa whiteboard. Nandoon pa rin ang drawing ng mga bata. Isang masayang pamilya. Araw na nakangiti. Kinuha ni Henrique ang eraser. Nanginginig ang kamay niya. Tumulo ang luha mula sa mata niya, pero puno ng puot ang mukha niya. Binura niya ang drawing. Binura niya ng madiin hanggang sa pumuti ang lahat. Hanggang sa wala nang natira, kundi ang puting board. Walang kulay, walang buhay, gaya ng puso niya. Bumalik siya sa mesa niya, binuksan ang drawer, at kinuha ang susi ng apartment na dapat sana ay regalo niya. Tinitigan niya ito saglit tapos ay itinapon sa basurahan. Tapos na, bulong niya sa sarili. Tapos na ang kahibangan. Bumubuhos ang ulan sa labas ng Montefalco Tower. Basang-basa si Clarice. Yakap-yakap niya ang tatlong bata habang nakasilong sila sa waiting shed sa tapat ng building. Wala na silang dalang payong. Naiwan iyon sa opisina, kasama ng dignidad ni Clarice na dinurog kanina lang. Ang eco bag na hawak niya ay punit na ang hawakan. Laman nito ang ilang damit at ang natitirang gatas ng mga bata. Mama, nilalamig ako. Reklamo ni Pipoy. Nanginginig ang labi. Mama, nasaan si Papa Rique? Tanong naman ni Popoy. Bakit hindi niya tayo hinatid? Napapikit si Clarice. Ang pangalang yon, ang sakit pakinggan. Paano niya ipapaliwanag sa mga anak niya na ang taong itinuring nilang ama-amahan ay siya ring nagtabi sa kanila na parang basura? Wala na si Papa Rique, anak. Sagot ni Clarice. Pilit na pinatatag ang boses kahit garalgal na ito sa yak. Hindi na tayo babalik doon. Galit siya sa atin. Bad ba kami, Mama? Tanong ni Papoy, na umiiyak na rin. Nag-drawing lang naman kami sa wall eh. Sorry na. Niyakap ni Clarice nang mahigpit ang tatlo. Lumuhod siya sa basang semento para mapantayan sila. Hindi anak, hindi kayo bad. Kayo ang pinakamabait na bata sa mundo.
Hikbi ni Clarice. Si Mama ang may kasalanan. Si Mama ang nagkulang. Tumingin si Clarice sa itaas, sa penthouse ng building kung saan nakadungaw ang opisina ni Henrique. Madilim na ito, wala na siyang trabaho, may record na siya sa pulisya. Kahit wala pang kaso, blotter pa lang, wala na siyang mapupuntahan. At higit sa lahat, alam niyang nasa paligid lang si Rody. "Tara na," sabi ni Clarice, pinunasan ng luha. "Hahanap tayo ng matututulugan." Sa loob ng penthouse, napakatahimik. Nakaupo si Henrique sa kanyang swivel chair. Nakatalikod siya sa pinto, nakaharap sa malaking bintana na tinatamaan ng ulan. Sa mesa niya, nandoon ang resignation letter ni Cynthia na sa pilitan niyang pinapirmahan kanina lang. Oo, tinanggal niya si Cynthia. Hindi dahil nalaman niya ang totoo tungkol kay Clarice, dahil naniniwala pa rin siya sa ebidensya, kundi dahil sa kawalan nito ng respeto. Pero hindi iyon ang iniisip niya. Iniisip niya ang katahimikan. Bakit ganito? Nakuha na niya ang hustisya. Nahuli na niya ang magnanakaw. Nailigtas na niya ang kumpanya. Dapat masaya siya. Dapat payapa siya. Pero ang nararamdaman niya ay parang may malaking butas sa dibdib niya. Inikot niya ang upuan paharap sa mesa. Binuksan niya ang drawer para kumuha ng painkiller. Sumasakit ang ulo niya. Sa pagbukas niya ng drawer, may nakita siyang isang bagay na sumiksik sa dulo. Isang piraso ng papel na gusot-gusot. Kinuha niya ito. Binuklat. Drawing ito ni Papoy. Stick figure ng isang lalaki na may suot na korona. May nakasulat sa baba gamit ang pabako-bakong sulat ng bata. "Papa King Henrique. Strong. Love namin siya." Nanigas si Henrique. Naalala niya nung isang araw, nakita niyang isiniksik ito ni Papoy sa drawer niya habang nagtatago-taguan sila. Love namin siya. Tinitigan ni Henrique ang drawing. Ang taong nagnakaw ba ng milyon sa kanya ay kayang magpalaki ng mga anak na gaganito magmahal? Ang babaeng umiyak at nagmakaawa kanina, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga bata. Kaya ba niyang magtaksil ng ganoon? Biglang pumasok sa isip niya ang mga nangyari. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis lumabas ng ebidensya ni Cynthia. Ang bilis ng bank statement. Napahawak si Henrique sa bibig niya. Posible bang? Dali-dali niyang kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang security head. "Check the CCTV again." Utos ni Henrique. Nanginginig ang boses. Yung raw footage. Yung hindi galing kay Cynthia. "Check mo kung may ibang pumasok sa server room bago si Clarice." "Sir, nag-check na po kami kanina. Si Ma'am Clarice lang po talaga." "Tingnan mo ulit," sigaw ni Henrique. "Bawat segundo. Huwag kang titigil hanggat hindi mo na-check." Ibinaba niya ang telepono. Napahawak siya sa ulo. Please sabihin mong mali ako. Sabihin mong hindi ko pinalayas ang kaisa-isang pamilyang meron ako." Sa isang madilim na eskinita, malayo sa Montefalco Tower, naglalakad si Clarice at ang mga bata. Basang-basa na sila. Wala silang masakyan dahil walang tumitigil na taxi sa kanila. Mukha silang pulubi. "Mama, gutom na ako," iyak ni Popoy. "Konting tiis na lang. Bibili tayo ng tinapay sa kanto." Sagot ni Clarice, kahit alam niyang barya na lang ang laman ng bulsa niya. Biglang may humintong puting van sa tabi nila. Bumukas ang sliding door. Mabilis pa sa 4:00, may lumabas na 2 lalaki. Nakatakip ang mga mukha. At sa driver's seat, nakadungaw ang isang pamilyar na mukha na nakangisi. Si Rody. "Sakay!" Sigaw ni Rody. "Hindi! Tulong! Tulong!" Sigaw ni Clarice. Hinatak siya ng isang lalaki. Binuhat naman ng isa pa, sina Popoy at Pipoy. "Mama! Mama!" Sigaw ng mga bata. Nagpupumigla sila. Sumisipa. Kinagat ni Clarice ang kamay ng humawak sa kanya. "Bitawan niyo ang mga anak ko, mga hayop kayo!" Pak! Sinampal siya ng lalaki. Nahilo si Clarice. Bumagsak siya sa semento. Bago pa siya makabangon, hinila na siya pasok sa van. Isinara ang pinto.
Umandar ang sasakyan ng mabilis. Iniwan ang tsinelas ni Papoy sa gitna ng kalsada. Sa loob ng van, madilim. Amoy sigarilyo. Yakap-yakap ni Clarice ang tatlong bata sa isang sulok. Umiiyak sila sa takot. Si Rody ay tumatawa habang nagmamaneho. "Sabi ko naman sa'yo, Clarice," sabi ni Rody habang nakatingin sa rearview mirror. "Hindi kita tatantanan hanggat hindi ako nakakahati sa biyaya." "Wala akong pera, Rody," sigaw ni Clarice. "Tinanggal na ako. Wala na kami." "We?" Tumaas ang kilay ni Rody. "Tingnan natin kung totoo yan. Kung wala kang pera, sigurado naman akong meron ng boyfriend mong bilyonaryo." Nanlaki ang mata ni Clarice. Wag mong idamay si Henrique. Wala siyang pakialam sa amin." "Subukan natin." Inilabas ni Rody ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone ni Clarice mula sa bulsa nito. "Password?" tanong ni Rody. "Ayoko." Itinutok ni Rody ang kutsilyo kay Papoy. "Password o hihiwaan ko to." 1, 2, 3, 4. Mabilis na sigaw ni Clarice. Humagulgol. "Parang awa mo na, Rody. Anak mo yan." "Wala akong anak na yakin," sabi ni Rody. Binuksan niya ang contacts. Hinanap ang pangalang Sir Henrique. Pinindot ang call button. Loudspeaker. Sa opisina ni Henrique. Nakatitig si Henrique sa kawalan. Hinihintay ang tawag ng security. Biglang umilaw ang cellphone niya sa mesa. Calling. Clarice na patalon ang puso ni Henrique. "Clarice?" Tumatawag siya. Agad niyang dinampot ang telepono. Ito na ang pagkakataon. Hihingi siya ng tawad. Papapuntahin niya sila sa bahay niya. Aayusin niya ang lahat. "Clarice?" Sagot ni Henrique. Puno ng pag-asa ang boses. "Clarice, nasaan ka? I'm sorry. Please, mag-usap tayo." "Hello, Mr. CEO." Natigilan si Henrique. Hindi boses ni Clarice iyon. Boses ng lalaki. Boses na magaspang at nakakatakot. "Sino to? Nasaan si Clarice?" Tumigas ang boses ni Henrique. "Relax lang, sir," sagot ng lalaki sa kabilang linya. "Nandito ang mag-ina mo. Kasama ko. Sayang nga basang-basa sila sa ulan nung pinulot ko." Biglang may narinig si Henrique sa background. "Papa Rique! Help! Papa Rique!" Boses ni Popoy. Umiiyak. Sumisigaw. "Tulong! Henrique, huwag kang pupunta dito. Papatayin ka nila." Boses naman ni Clarice iyon bago narinig ang tunog ng sampal at ang pagsigaw niya sa sakit. "Clarice!" Sigaw ni Henrique. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng takot na hindi niya pa nararanasan sa buong buhay niya. "Makinig ka, Mr. Montefalco," sabi ni Rody. "Simple lang ang gusto ko. 10 milyon. Cash. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang pamilya mo, dalhin mo ang pera sa address na ite-text ko." "Huwag mong sasaktan sila," sigaw ni Henrique. "Ibibigay ko lahat. Kahit magkano. Huwag mo lang silang gagalawin." "May 1 oras ka lang. Kapag tumawag ka ng pulis, uunahin ko ang pinakamaliit. Tot, tot, tot." Naputol ang linya. Nabitawan ni Henrique ang cellphone. 1 oras. Tumakbo siya palabas ng opisina. Wala siyang pakialam kung nakapaalang siya. Wala siyang pakialam sa ulan. Wala siyang pakialam sa kumpanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang sigaw ni Popoy. "Papa Rique, help!" Kailangan niyang iligtas sila. Kahit buhay niya pa ang kapalit. Tumatakbo si Henrique sa hallway. Hindi niya alintana kung wala siyang sapatos. Hindi niya alintana ang mga tingin ng mga security guard. Nasa lobby si Cynthia, papasakay na sana sa elevator pauwi. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Nakita niya si Henrique na basang-basa ng pawis, gusot ang damit, at may dalang malaking duffel bag na puno ng pera. Perang kinuha niya mula sa personal vault niya sa opisina. "Henrique?"
Gulat na tawag ni Cynthia. Anong nangyayari sa'yo? Para kang baliw. Huminto si Henrique sa harap ni Cynthia. Hinawakan niya ito sa balikat ng mahigpit. Nanlaki ang mata ni Cynthia sa takot. Paano nakuha ni Rody ang number ko? Sigaw ni Henrique. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Paano niya nalaman na ako ang boss ni Clarice kung hindi dahil sa'yo? Ano? Namutla si Cynthia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong lokohin, Cynthia. Mas diniinan ni Henrique ang hawak. Hawak ng gagong yon ang mga bata. Kung may mangyaring masama sa kanila, isusumpa ko. Hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Mabubulok ka sa kulungan kasama niya. Nanginig ang labi ni Cynthia. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang demonyo sa mata ni Henrique. Hindi ito ang kalmadong CEO. Ito ay isang amang handang pumatay. He called me. Utal na pag-amin ni Cynthia, nanginginig. Tumawag siya sa trunk line kanina. Naghahanap ng kakampi para pabagsakin si Clarice. Binigay ko lang ang number mo para guluhin niya kayo. Hindi ko alam na kikidnapin niya sila. Maniwala ka. Binitawan ni Henrique si Cynthia ng padabog. Muntik na itong matumba. Umalis ka sa harap ko. Madiin na utos ni Henrique. You're fired at maghanda ka dahil pagbalik ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat luhang pumatak sa mga anak ko. Tumalikod si Henrique at tumakbo palabas ng building, patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan niya si Cynthia na nakatulala at nanginginig sa labi. Humahagibis ang sasakyan ni Henrique sa madulas na kalsada. Ang ulan ay parang latigong humahampas sa windshield. Wala siyang pakialam sa red light. Wala siyang pakialam sa busina ng ibang sasakyan. Please, Lord, please! Ito ang unang beses na nagdasal si Henrique matapos ang maraming taon. Naalala niya ang tawa ni Papoy, ang yakap ni Pipoy, ang mga tanong ni Popoy. Naalala niya ang nangiti ni Clarice, ang ngiting pinatay niya kanina dahil sa maling akala. Hintayin niyo ako, bulong niya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Parating na si Papa Ricky. Tumunog ang cellphone niya, isang text message galing kay Rady. Address, Old Warehouse Zone 4. Dalian mo. Umiiyak na sila. Tinapakan ni Henrique ang silinyador hanggang dulo. Sa loob ng lumang bodega, madilim, amoy gasolina, amoy kalawang, nakatali si Clarice at ang tatlong bata sa isang poste sa gitna ng malawak na espasyo. May mga pasa si Clarice sa mukha. Ang mga bata ay pagod na sa kakaiyak. Humihikbi na lang ng mahina. Sa harap nila, naglalakad-lakad si Rody. May hawak itong baril na kalawangin at isang lighter. Darating kaya ang hero nyo? Pangaasar ni Rody. Tingin ko hindi. Mayaman yun eh. Bakit niya isusugal ang buhay niya para sa mga basurang katulad natin? Darating siya. Matapang na sagot ni Clarice kahit nanginginig ang boses. Hindi siya katulad mo. Talaga? Lumapit si Rody at hinawakan ang buhok ni Clarice. Bakit kanya pinalayas kanina? Napanood ko yon sa balita sa FB Live ng mga empleyado nyo. Trending ka, te. Ang assistant na magnanakaw. Pumikit si Clarice. Masakit. Pero mas masakit isipin na baka hindi na niya mailigtas ang mga anak niya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega ng padabog. Isang liwanag mula sa headlights ng kotse ang tumama sa loob, nakakasilaw. Bumaba si Henrique, basang-basa. Hawak ang itim na bag. Rody! Sigaw niya. Papa Rique! Sigaw ng tatlong bata. Nabuhayan sila ng loob. Itinutok ni Rody ang baril kay Henrique. Op! Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Itinaas ni Henrique ang dalawang kamay niya. Ibinaba niya ang bag sa sahig at sinipa ito palapit kay Rody. Ayan na. Hinihingal na sabi ni Henrique. 10 milyon. Cash. Pakawalan mo na sila. Tiningnan ni Rody ang bag. Ngumisi siya.
Buksan mo, utos ni Rody. Lumapit si Rody ng kaunti. Hindi inaalis ang baril kay Henrique. Sinipa niya ang zipper ng bag. Bumulaga ang tumpok ng pera. Nanlaki ang mata ni Rody. Bingo. Nasa sayo na ang pera, sabi ni Henrique. Humahakbang ng dahan-dahan. Umalis ka na. Hindi kita hahabulin. Iwan mo lang sila. Tumawa si Rody. Kinuha niya ang bag at isinukbit sa balikat. Alam mo, Mr. CEO, sabi ni Rody habang ikinakasa ang baril. Matalino ako. Kapag iniwan ko silang buhay, ikukulong niyo ako. Pero kapag nawala kayong lahat, tumingin si Rody sa mga drum ng gasolina sa gilid. Sinindihan niya ang lighter. Walang witness? Wag! Sigaw ni Henrique. Tumakbo si Henrique pasugod kay Rody. Putang ina mo! Sigaw ni Rody at ipinutok ang baril. Bang! Sumigaw si Clarice. Natamaan si Henrique sa balikat. Tumalsik ang dugo. Pero hindi siya huminto. Ang adrenaline sa katawan niya ay mas malakas kaysa sa sakit. Binunggo niya si Rody. Pareho silang tumumba sa semento. Nahulog ang baril. Nahulog ang lighter. Pero buti na lang, hindi sa gasolina, kundi sa basang sahig. Nagpagulong-gulong sila. Sinuntok ni Rody si Henrique sa mukha. Mas malakas si Rody. Sanay ito sa away kalye. Si Henrique ay pagod at may tama ng bala. Akala mo kaya mo ako. Sigaw ni Rody habang nakapatong kay Henrique. Sinasakal ito. Hindi makahinga si Henrique. Nagdidilim ang paningin niya. Nakikita niya si Clarice na nagpupumiglas sa tali. Nakikita niya ang mga bata na umiiyak. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Gamit ang huling lakas, dinampot ni Henrique ang isang bato sa tabi niya at ipinukpok sa ulo ni Rody. Napaaray si Rody at nabitawan siya. Tinulak ni Henrique si Rody at mabilis na gumapang papunta kina Clarice. Henrique! Iyak ni Clarice. Dugo! May dugo ka! Okay lang ako. Bulong ni Henrique. Halos wala ng boses. Mabilis niyang kinalagan ang tali ni Clarice gamit ang nanginginig na kamay. Umalis na kayo. Ilabas mo ang mga bata. Dalian mo. Hindi kita iiwan. Umalis na kayo. Pog! Biglang hinampas ni Rody si Henrique ng isang bakal na tubo sa likod. Napadapa si Henrique. Sumuka siya ng dugo. Ang titigas ng ulo niyo. Sigaw ni Rody. Baliw na ang mga mata. Hawak niya ang tubo. Handa nang basagin ang bungo ni Henrique. Hindi makagalaw si Henrique. Ang sakit. Manhid na ang katawan niya. Tumingala siya at nakita si Rody na nakatayo sa paanan niya. Nakataas ang tubo. Paalam, sir. Ngisi ni Rody. Pumikit si Henrique. Patawad, Clarice. Pero hindi dumating ang hampas. Pak! Isang matigas na bagay ang tumama sa ulo ni Rody. Dumilat si Henrique. Nakita niya si Clarice. Nakatayo sa likod ni Rody. Hawak niya ang isang makapal na kahoy na napulot niya nang makalag siya sa tali. Nanlaki ang mata ni Rody. Dahan-dahan itong lumingon kay Clarice. Hayop! Bumagsak si Rody sa sahig. Walang malay. Binitawan ni Clarice ang kahoy. Nanginginig ang buong katawan niya. Henrique! Lumuhod si Clarice sa tabi ni Henrique. Inilagay niya ang ulo nito sa kandungan niya. Duguan ang suit ni Henrique. Namumutla ito. Ang dugo sa balikat niya ay walang tigil sa pagdaloy. Lumapit ang tatlong bata, umiiyak. Papa Rique! Wake up! Iyak ni Popoy. Hinahawakan ang pisngi ni Henrique. Dumilat ng bahagya si Henrique. Nakita niya ang mukha ni Clarice. Umiiyak ito. Ngumiti siya ng mahina. Inabot niya ang kamay ni Clarice. Ligtas. Kayo. Bulong niya. Henrique, huwag kang pipikit. Sigaw ni Clarice. Hinahawakan ang sugat para pigilan ang dugo. Tulong! Tulungan niyo kami. Sa labas, narinig nila ang tunog ng mga sirena. Pulis, ambulansya. Pero parang lumalayo ang mga tunog sa pandinig ni Henrique.
Ang huli niyang nakita ay ang mukha ng babaeng mahal niya at ang 3 batang nagturo sa kanya kung paano mabuhay bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang mundo. Puti. Iyon ang unang nakita ni Henrique, pagdilat ng kanyang mga mata. Puting kisame, puting kumot, at ang amoy ng alkohol at gamot. Buhay pa siya. Sinubukan niyang gumalaw, pero kumirot ang balikat niya. Napangiwi siya sa sakit. Huwag kang malikot. Isang malambot na boses ang narinig niya sa kanyang kanan. Boses na parang musika sa kanyang pandinig. Lumingon siya ng dahan-dahan. Nakaupo si Clarice sa gilid ng kama. Mugto ang mga mata nito, halatang galing sa mahabang pag-iyak, pero nakangiti ito nang makitang gising na siya. Hawak nito ang kamay niya ng mahigpit, parang takot na baka mawala siya kapag binitawan. Clarice! Paos na tawag ni Henrique. Shh! Nandito lang ako, bulong ni Clarice. Hinaplos nito ang noo niya. Ligtas na tayo, Henrique. Nahuli na sila. Nasa kulungan na si Rody at si Cynthia. Nakahinga ng maluwag si Henrique. Nawala ang bigat sa dibdib niya na mas masakit pa sa tama ng bala. Ibinaba niya ang paningin niya sa gilid ng kama. At doon, nakita niya sila. Si Popoy, Pipoy at Papoy. Tulog na tulog, nakahandusay sa isang maliit na sofa na pinagdikit-dikit para magkasya silang 3. Nakayakap pa si Papoy sa isang stuffed toy na oso na may logo ng ospital. Tumingin si Henrique kay Clarice. Gaano katagal akong tulog? 3 araw. Sagot ni Clarice. 3 araw kaming hindi umalis dito. Hindi nila ako mapauwi. Ayaw din ng mga bata. Tumulo ang luha sa mata ni Clarice. Akala ko, mawawala ka na sa amin. Inangat ni Henrique ang kanyang kamay na hindi nasugatan at hinaplos ang pisngi ni Clarice. Pinunasan niya ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Patawarin mo ako, Clarice, bulong ni Henrique. Patawarin mo ako sa lahat, sa pagdududa ko, sa mga sinabi ko, ang tanga-tanga ko. Umiling si Clarice. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat mag-sorry. Ginulo ko ang buhay mo. Hindi. Mabilis na sagot ni Henrique. Binigyan mo ng buhay ang buhay ko. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan ng kwarto ng ospital, walang salita ang kailangan. Ang mga mata nila ang nag-uusap. Clarice, sabi ni Henrique, seryoso ang boses. Noong nasa bodega tayo, noong akala ko katapusan ko na, isa lang ang pinagsisihan ko. Ano yon? Na hindi ko nasabi sa'yo. Ang alin? Na mahal kita. Pag-amin ni Henrique, lumabas ang mga salita sa bibig niya nang walang pag-aalinlangan. Mahal kita, Clarice. Hindi bilang assistant ko, hindi bilang nanay ng mga batang nagligtas sa akin. Mahal kita dahil ikaw, si Clarice. Napahagulgol si Clarice, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng paghihirap, may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga. Mahal din kita, Henrique, sagot niya sa gitna ng pag-iyak. Mahal na mahal. Dahan-dahang inilapit ni Henrique ang mukha niya. Hinawakan ni Clarice ang batok niya para alalayan siya. At sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, sa harap ng 3 anghel na natutulog, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng pangako, at puno ng bagong simula. 1 year later. POV, Clarice, ang Montefalco Tower. Dati, takot na takot si Clarice tuwing papasok siya sa building na ito. Ngayon, pakiramdam niya, ito ang kaharian niya. Naglalakad siya sa hallway, hindi na naka-uniforme ng janitress, kundi naka-eleganteng bestida. Bumabati sa kanya ang lahat ng empleyado, hindi na Clarice na janitress, kundi Ma'am Clarice. Binuksan niya ang pinto ng opisina ng CEO. Ang dating malamig at tahimik na kwarto ay isa ng masayang lugar. Ang isang pader ay puno ng mga family picture nila. Ang whiteboard ay hindi na para sa mga graph, kundi para sa mga drawing ng mga bata. Mama,
Tumakbo ang tatlong bata palapit sa kanya. Suot ang kanilang school uniform. Galing sila sa daycare center na ipinatayo ni Henrique sa kabilang palapag ng building. Isang daycare para sa lahat ng anak ng empleyado. "How's my queen?" Lumabas si Henrique mula sa kanyang mesa. Wala na ang lungkot sa mga mata nito. Napalitan na ito ng saya at kapayapaan. Niyakap ni Henrique si Clarice at hinalikan sa noo. "Okay na ba ang lahat para sa party mamaya?" Tanong ni Henrique. "Oo naman," nakangiting sagot ni Clarice. Ready na ang handa para sa birthday ng tatlong hari. Ngayong araw ang ikalimang kaarawan ng kambal. "Happy birthday mga anak!" Bati ni Henrique habang binuhat ang tatlo ng sabay-sabay. Tawa sila ng tawa. "Papa Rique, anong gift mo sa amin?" Tanong ni Pipoy. Ngumiti si Henrique at tumingin kay Clarice. "Ang regalo ko sa inyo ay isang pangako," sabi ni Henrique habang nakatingin sa mga bata. "Isang pangako na mula ngayon, hinding-hindi na kayo iiyak dahil sa takot, hinding-hindi na kayo magugutom, at hinding-hindi na kayo iiwan ni Mama at Papa." "Papa?" Gulat na tanong ni Popoy. "Oo, anak," sagot ni Henrique. "Gusto niyo ba akong maging official papa niyo?" "Opo!" Sabay-sabay na sigaw ng tatlo at niyakap nila si Henrique ng mahigpit. Lumapit si Clarice at niyakap silang apat. Isang pamilya. Mula sa bintana, tanaw nila ang buong syudad ng Maynila. Dati, para kay Henrique, ang tanawing ito ay simbolo ng kalungkutan at pag-iisa. Pero ngayon, habang yakap-yakap niya ang kanyang mag-iina, ang tanawing iyon ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi na siya ang CEO na nagmamay-ari ng building. Siya na ngayon si Henrique Montefalco, isang asawa, isang ama, at ang pinakamasayang tao sa buong mundo